Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Salamat sa kabutihan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayo po muna yung manalangin. Father God, salamat Panginoon dahil kami Panginoon ginako mo sa lugar dito upang ito aming makasama Panginoon. Salamat Father God dahil bigyan mo kami ng pagkakataon Panginoon na kami po ay yung makasama. Salamat Panginoon sa mga pagpapala namin tatanggapin sa gabi nito Panginoon. Pagpalain ang bawat sa Panginoon na maunawaan namin Panginoon yung mga salita sa gabi nito Father God. At ako pinagigod mo Panginoon. Tulungan mo ako Panginoon di maihayag Panginoon ayon sa iyong kagustuhan. Salamat Panginoon pagpalain mo yung mga salita sa gabi nito. Ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Ang ating pong ibabahagi ngayon ay kasama na yung ating verse sa tema natin sa ating anniversary. Sabi po sa Matthew 9 verse 37 to 38, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming ani, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Marami raw ang aanihin, kakaunti ang mag-aani. Kaya, salamat sa Panginoon dahil alam ko dito sa atin tayo po ay tayo na dumarami at tayo po ay mag-aani. Kaya kailangan po natin talagang i-prepare ang ating mga sarili para sa pag-harvest. Tayo po ay pagpapalain ng Panginoon sa mga bagay na yan. Pag tayo po ay, sabi nga, pag may isang kaluluwang na nadala sa Panginoon ay libo-libong ang natutuwa. At alam ko, malaking blessing sa bawat buhay natin pag tayo nakakapagdala ng mga kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Salamat sa salita ng Panginoon ngayong gabi na dapat po talagang marami po ang magiging mag-aani. Alam ko tayong lahat ay nakahanda para tayo ay mag-aani. Ngunit ano ba yung mga ibinibigay ng Panginoon bago kanya ipahayo, kasi maraming mag-aani. Ngunit bago ka utusan ng Panginoon, ito po ay mga kamitan. Sabi po sa chapter 10 verse 1 hanggang 4, sabi rito, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. So, ibig sabihin, pag tayo po'y pinahayo ng Panginoon, binibigyan po tayo niya ng kapangyarihan. Sabi niya rito, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Salamat sa Panginoon dahil itong mga nakalagay dito, ito po ay naranasan ko na at nakapagpagaling tayo ng mga karamdaman sa tulong ng Panginoon sa ating pananalangin ay ito po ay nangyayari na dito sa atin. At lahat ng pinanalangin natin dito kahit sa mga nag-i-exam ay lahat ay nakapasa. Lahat ng ating binulog sa Panginoon, yun po ay nangyayari. Marami tayong mga answer prayer na binibigay ang Panginoon dito sa lugar na ito. Nasabi niya rito sa chapter verse 2, ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Una ay si Simon at tinatawag ding Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Si Felipe, kasali pala dito. Sige mo 12, nakasama pa ako dito pala. Si Felipe, Rapa. Si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo, na maniningi ng buwis. Si Santiago na anak ni Alpio at si Tadio, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na nagkanulo sa Panginoong Jesus. Grabe ano. Tayo pala pag inutusan ng Panginoon, mayroon tayong kapangyarihan. May ibibigay ang Diyos sa ating kapangyarihan. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Pag tayo po'y pinahahayo ng Diyos, huwag po tayo mag-alala. Sipin mo yung kapangyarihan mo, magpalayas ng mga demonyo, magpagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Talagang maraming tao matutuwa sa iyo pag ito po ay ating nagagawa. At ang sabi rito sa verse 11, saan mang bayan unayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat, pagtuluyan at kayo'y
kayo ay tumuloy sa bahay na iyan. Habang kayo nasa lugar na iyon, pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga nakatira doon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong pagpapala. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo yun. Hindi tayo po pala talagang may karapatan. May karapatan ka pong bumawi. Kaya pala, yung kapangyarihan ay binibigay ng Panginoon sa mga sumusunod sa Kanya. Talaga pong hindi po basta-basta, no? Talagang hindi na po sasabi doon. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo yun. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon. Ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Tandaan ninyo, sa araw ng pag-uupo ay higit na mabigat ang parusang igagawal sa mamamayan ng bayan iyon kaysa sa parusang dinanas ng mga Sodoma at taga-Gomora. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay bilang mga lingkod ng Panginoon, pag tayo po'y sumunod sa Panginoon, napakalaki po ng magiging pagbabago ng buhay natin. Napakalaki po. Sabi rito sa verse 16, tingnan ninyo, isusubo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat kayo'y dadakipin at isasaktal sa mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga. Dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari ng dahil sa pagsunod ninyo sa akin upang magpatotoo sa kanila at sa mga hintil. Kapag iniharap na kayo sa kahukuman, huwag kayong mapahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magsasalita sapagkat ipagkakaloob sa inyo sa oras na iyon ang inyong sasabihin. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Pag tayo po pala ay utusan ng Panginoon, yung protektado tayo masyado. Nandun po talaga lahat yung kanyang, kung titignan natin sa ating mga binasa, grabe po yung proteksyon ng Panginoon sa iyo pag ikaw ay inutusan niya. Kaya kahit pumunta ka, maraming magsakdal sa iyo, maraming magsakdal sa iyo sa husgado o sa anumang usapin, ang sabi ng Panginoon, hindi ikaw ang magsasalita. Ang Espiritu ng Ama ang magsasalita. Talagang nandyan po siya lagi sa atin. Kasama natin siya. Kaya kung tayo po ay susunod sa kalooban ng Panginoon, alam natin tayo po ay pagpapalain at tayo po ay hindi mapapahama. 100% po ang sinasabi ng kanyang salita na tayo po ay sasamahan niya. Tayo ay kanyang gagabayan, tayo ay bibigyan niya ng katalinuhan, bibigyan niya ng kapangyarihan. Nandun lahat nandun lahat yung ibinibigay ng Diyos pag ikaw ay inutusan. Kaya kanina nga nagpipintuhan kami ni Kuya Ma. Pag inutusan siya, nung post niya, talagang kompleto. May allowance pa. Ang Panginoon po, kompleto talaga. Meron kang kapangyarihan. Meron ka rin kapangyarihan na pag may mga taong hindi ayon sa kalooban ng Panginoon ginagawa, pwede yung pambawiin yung sinabi mo sa kanya. Yung pagpapala. At kung hindi siya makinig sa iyo, ipagpag mo lang yung paa mo. Wala ka ng pananagutan. So, grabe yung kung titignan natin talagang pag dinamdam mo yung salita ng Panginoon, binasa mo, maunawaan mo kung gaano kalalim ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At kung gaano katindi ang pag-iingat na ginagawa niya sa atin. Kahit ay isusuko tayo sa mga asong gubat, pero nandyan po ang proteksyon ng Panginoon. Sabi nga niya, siya ang magsasalita, siya ang magtatanggol sa atin. Kaya ako hindi ako nangangamba saan man ako magpunta, kahit na, sabi ko nga, kahit na makaharap ako sa mga lugar na para manalangin, kasi yung mga masasamang espiritu naman, kaya natin palayasin. Mayroon tayong kapangyarihan. Pag sinubo tayo, mayroon tayong kapangyarihan. Kaya hindi ka mangangamba. Kaya ako hindi ako nangangamba pagdating sa
sa gawain ng Panginoon, go ng go talaga. Hindi ako nag-iisip na baka kulangin ka o baka hindi mo magawa. Lagi kong sinasabi, Panginoon, kung kalooban mo ito, mangyayari ang lahat ng bagay nito. At meron po mga pinakikita ang Panginoon ng mga sign kung talagang yun ay galing sa Panginoon. Pag galing sa Panginoon yung lahat ng iyong pinapanalangin, pag ikaw ay umaalis, meron talagang kung meron kang gagastusin sa pupuntahan mo, magbibigay ang Panginoon. Talagang lagi kanyang bibigyan. Kaya sabi ko nga, ang salita ng Panginoon kailanman po ay hindi nagkakamali. Kaya sabi niya dito sa unang verse, kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami nga anihin, ngunit kakaunti ang pag-aani. Italangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga pag-aani. Kaya dito po sa atin, gabi-gabi tayo po nananalangin. Lahat kayo iniluluhod ko sa Panginoon, lahat ng member ng Bethel Church talaga po yan ay pinapanalangin ko gabi-gabi lang sila kasama sa pananalangin. Tulungan ng Panginoon, pagpalain ng Panginoon, ingatan ng Panginoon, at gabayan ng Panginoon ang buong pamilya ng Bethel Church. Kasi alam ko, sa pamamagitan ng pananalangin, magkakaroon po tayo ng tagumpay. Magkakaroon ng magandang resulta. Pag hindi maayos ang gawain sa lugar na ito, pag bugbog po ng pananalangin, pag sagad-sagad ng pananalangin natin. Kaya ayaw po na malalaktawan ng kahit isang araw ang pananalangin. Pag ganitong activity, walang panalangin, pero mananalangin pa rin tayo mamaya. Mayroon pa rin. Lunes, Martes, Merkulis. Pag Merkulis naman, walang pero nananalangin pa rin tayo kasi may gawain. Wala po tayong araw na walang gawain sa lugar na ito. Salamat sa Panginoon dahil alam ko sa ating patuloy na pagtugon sa panawagan ng Panginoon, nakakaunti ang mag-aani, maraming aanihin. Ibig sabihin, i-prepare ng Diyos itong ating. Kumbaga ito yung istana ng Panginoon ng aanihin, aharbisin. Kasi pinakita ng Panginoon sa akin na sa ating 3rd anniversary, 2 ganito na kalaki itong simbahan. Hindi ko alam kung paano mangyayari. Di ba kasi kung sa aking pera, sa kinikita ko, hindi ko kaya ipadubling ganito kalaki ito bago mag 3rd anniversary. Pero kaya yun ng Diyos. Kaya yun ng Panginoon. Wala pang imposible sa Kanya. Masarap po magtiwala sa Panginoon kasi yung mga imposibleng bagay, laging imposible sa Panginoon. Pag next anniversary natin, 2 ganito na itong kalaki, huwag na kayong mag-aalinlangan sa Panginoon. Dahil lahat ng ating pinapanalangin dito ay tinutupad ng Diyos. Ibig sabihin, pag 2 ganito nito kalaki, marami ang harvest. Marami po ang harvestin natin ngayong taon. Ibig sabihin, sikip na sa kanyang dito sa sa lagayan niya. No? Ilan lang ito, may kitang 100 na naman ito. Ay kung makaharvest tayo ng mga 200 o 300, kailangan talagang duplihin ang lagi. Kaya tayo po, nakatulong po tayo ngayong taon sa harvest. Magka-harvest po tayo. Kaya sa susunod na mga after ng ating anniversary, itong first quarter ng taong ito, sana po lahat tayo ay makapagdala ng kahit tag-iisa man lang. Kaibiganin natin at maglalaan tayo ng oras para sa pananalangin para sa kanila. Pag tayo ay nakapag-ani ngayong taon ng kung gaano tayo ganun karami ang ating anihin, siyempre sa susunod na taon, mas marami na po ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Sabi ng Panginoon, pag kayo mapagkakatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan ko kayo sa malaki. Kaya pag naalagaan po natin ang ibinibigay ng Panginoon sa atin, kahit isa-isa lang yan, bibigyan ka pa ng Panginoon ng mas marami. Kaya hindi ako tumitigil sa pananalangin sa Panginoon. Panginoon, gusto ko na wala ni isa man na mawawala, Panginoon, dito sa iyong templo. Lahat ng pumasok, Panginoon, wala pong mawawala. Lagi kong ipinapanalangin sa Panginoon, samahan mo sila, Panginoon. Ingatan mo sila, Panginoon. Ipakita mo sa kanila ang iyong pagmamahal. Ipakita mo sa kanila ang iyong kalingang, Panginoon. At alam ko,
Dinirinig ng Panginoon yung aking mga panalangin sa lugar na ito. Kaya tayo po, pag nananalangin, huwag po tayong mag-doubt. Huwag po tayong mag-alinlangan. Huwag natin isipin na baka hindi mangyari. Tanggalin natin yung lagi natin isipin na mangyayari at pinapanalangin natin sa Panginoon. Lagi lang positive tayo sa pananalangin sa Panginoon. Yung lahat ng ipinapanalangin ko dito, nililip ko talaga ng Panginoon, ibibigay mo ito sa amin. Salamat sa Panginoon. Alam ko, sa patuloy natin pagdulog sa Panginoon, inaayos po ng Diyos ang buhay natin. Tandaan mo, pag ikaw ay nakakapag-harvest, kaya simula ngayon, maghanap ka na ng target mo. Kung sino ang tinatarget mo na kaibiganin mo lang muna. At sa darating ngayon, after ng anniversary natin, baka makapagdala tayo ng tag-iisa. Napakalaki po ng tuwa ng Panginoon. Baka ibuhos na ng Panginoon yung pagpapala para sa iyo. Salamat sa Panginoon dahil sa ating pong paglilingkod sa Panginoon sa bawat ginagawa natin, mayroon po itong katumbas na pagpapala mula sa Diyos. Sabi ko nga, sa mga kasama ko dito laging nananalangin, sabi ko, hindi mo pa hinihingi sa patuloy mo pagdulong sa Panginoon, alam na ng Diyos kung ano yung nasa puso mo. Alam na ng Diyos yung ibibigay niya sa iyo. Kasi naranasan ko yan hindi pa ako humingi sa Panginoon. Alam na ng Panginoon kung ano yung kailangan. At dumarating naman, hindi naman nawawala, talagang laging meron. Kaya salamat sa Panginoon. Alam ko, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, huwag po tayong mag-alinlangan sa pagsunod sa Panginoon dahil ang sabi naman dito ng Panginoon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng mga sakit at karamdaman. Ibinibigay naman po ng Panginoon ang lahat ng ating kailangan. Hindi naman tayo niya pinababayaan. Ibinibigay po niya ang lahat. At sabi niya rito sa verse 19, kapag iniharap na kayo sa hukuman, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magsasalita sapagkat ipagkakaloob sa inyo sa oras na iyon ang inyong sasabihin. Hindi kayo magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Gagabayan po tayo ng Panginoon. Kasama po natin siya sa lahat ng ating gagawin. Kasama po natin siya. Kaya huwag po tayo mag-alinlangan, huwag tayo mag-alala. Pag tayo po ay humahayo, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Proprotektahan niya tayo at pagpapalain niya tayo. Kaya alam ko sa mga susunod na taon, napakalaming pagpapala ang matatanggap ng bawat isa. Sabi ko nga, hindi lahat ng taong masipag yumayaman. Hindi lahat ng tao patyaga nakakaranas ng kasaganaan. Dapat po, sabi ng Panginoon, maging matalino kayo, mga anak. At yung talinong ibibigay ng Panginoon sa atin, kaya-kaya mong yumaman sa katalinoang ibibigay ng Diyos. Marami pong tao masipag, araw-gabi nagtatrabaho pero hindi po yumayaman. Pero pag may wisdom ka galing sa Panginoon, hindi kang yumaman na hindi masyado napapagod ang iyong katawan. Purihin ng Panginoon at yun po ay makukuha natin sa ating pagsunod sa Panginoon. Ang biyaya po ay nasa pagsunod. Ang lahat po ng makukuha mo ang lahat ng biyaya na kailangan mo sa pamamagitan ng pagsunod mo sa Panginoon. Lahat po ng sumunod sa Panginoon pinagpala ng Diyos. Lahat po ng sumunod sa Panginoon nakamit niya ang tagumpay. Ano mang laban na kanyang sinuong at sinunod niya ang sinabi ng Panginoon, siya ay nagtatagumpay. Kahit anong dami pa ng kanyang kalaban. Kahit anong pang hinaharap niya. Kahit mga leon pa ang ihagis ka sa gitna ng mga leon, hindi ka pa rin nila kayang tagatin. Ano man yung mga pakana ng kaaway sa mundong ito, pag ang Panginoon ang pinagtiwalaan mo, hindi ka nito kayang tagatin. Hindi sila magtatagumpay sa iyo. Kasama mo ang Diyos. Kaya sa ating pong paghayo, ito po ang magbibigay ng katagumpayan sa atin. Pag i-concentrate po natin ang ating puso at isipan
sa Panginoon. Sabi ko nga, yung pagpapala ng Diyos, hindi mo na ito kailangan pang hanapin kung saan-saan. Pag lumapit ka sa Panginoon, yung pong pagpapala, kusa lang darating. Maraming beses ko na po yan napatunayan na ginawa ng Panginoon sa akin. Wala akong magawa kasi wala akong piling hiraman, wala akong piling utangan, nananalangin na ako sa Panginoon. Nangyayari naman. Lahat naman ay nangyari. Hindi naman nagkulang, sumusubra pa nga ang ibinibigay ng Diyos. Sabi ko, Lord, salamat. Minsan nakakaranas ako ng mga tao magkikipagkita sa akin. Binibigyan ako ng pera para sa pangailangan ko. Hindi ko naman masyadong kilala. Na yung mga bigla na lang may mag-aabot sa'yo. Hindi naman siguro yung hindi naman yung magbibigay sa iyo kung hindi yung hinipo ng Panginoon. May tao bang magbibigay sa iyo kung hindi ang banal na Espiritu ang humipo sa kanya na bigyan mo si pastor? Hindi naman mangyayari kung walang ang banal na Espiritu sa kanya. Hindi niya kayang gawin yun. Kasi ang normal sa tao, hindi naman talaga tayo mapagbigay masyado. Diba? Lalo't hindi mo naman kakilala masyado. Pero nangyayari po yun dahil sa utos ng Panginoon. Kaya sabi ko, di ba, kahit kayo kuha, kaya gamitin ng Panginoon na what's more yung kapwa mo. Kaya sa ating pong pagsunod sa Panginoon, tandaan po ninyo, pagpapalain kayo ng Diyos. Ngayon gabi po ang hamon ng Panginoon sa atin, huwag po tayong matakot na sumunod. Huwag po tayong matakot na mag-ani. Dahil sa pag-aani po natin, tayo rin po ang mananagana. Alam po ninyo, kung sino man ang gumagawa, siya po ang nakikinabang. Kaya sa ating pong ginagawa na ito, tayo po ang maghaharvest. Tayo po ang mananagana sa ating ginagawa. At sa ating pong pananalangin, dito po, ginagarantiya ko, pag meron kang gustong idulog sa Panginoon, huwag mong tigilan. Lagi mong ilingin sa Panginoon, ibibigay po ng Diyos. Hindi magtatagal, ibibigay ng Panginoon ang iyong pananalangin, ang iyong pinapanalangin. Basta't sincero yung puso mo sa iyong ginagawa sa pananalangin sa Panginoon. Nasubukan na po natin at marami na po ang nangyari na katotoo sa panalangin sa lugar na ito. Kaya pinupuri ko ang Panginoon ngayong gabi na alam ko marami sa atin ang maghahangad na mag-harvest. Kaya salamat sa Panginoon sa kabutihan niya sa bawat isa sa atin. Patuloy po tayong pagpalain ng Diyos sa ating gagawin na pagsunod sa Kanya. Salamat sa kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Father God, salamat po Panginoon sa gabi ito, Father God, na patuloy mo kaming sinamahan. Salamat Lord sa patuloy mong pagbibigay ng tagumpay sa bawat isa sa amin naman. Dalangin ko Lord na iparamdam mo Panginoon ang mga pagpapala, Panginoon, na ibibigay mo sa iyong mga anak. Ngayon 2024, Panginoon, na lang, Father God, marami ng biyaya ang ibibigay mo sa amin, Panginoon. Alam ko, Panginoon, malaking pagbabago ng buhay ng bawat isa, Panginoon, na patuloy na susunod sa inyo, Ama, ang ibibigay mo sa taon ito, Panginoon. Salamat, Father God. Hinihiling ko, Lord, lagi sa inyo na ang lahat, Panginoon, ng mga member ng Bethel Church, Panginoon, simula sa aming Panginoon na leader, ay pagkakalooban mo ng katalinuhan, mahabang buhay, lakas ng katawan, magandang kaisipan, ang bawat pamilya ng Bethel Church, Panginoon. Salamat po, Ama, pagpalain ng bawat isa, Panginoon, at managana nawa kami sa bawat tahanan ng bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord. Buhos mong pagpapala sa bawat isa, bukang turungawan ng kalangitan, at patuloy na managana ang iyong mga anak sa dakong ito. Salamat po, Ama, sa iyong salita sa gabing ito. Ito ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.